Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is April 7, 2026 at tayo ngayon ang pupunta dyan sa may McDonald's sa may Sandoval, Pasig po yan, Pinagbuhatan Pasig. At dadalhin po natin yan sa may Don Pedro Subdivision sa may Kaingin, Kawit, Cavite po yan. Kawit, Cavite na naman. Ay, layo ko sana eh. Layo. Talo eh. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang kung content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick up area. Diba? Yan ang pang heartbreak, diba? Sa pang-stress. Oo. Diba yung pagamba ng ilan, ako, mahirap na to. Kung nandito no, nakapako na ho sa ganitong presyon, mahirap nang bumalik pa to. Dati, dahil maraming itadahilan, partner. Totoo, sa ibig sabihin mo, baka mag-enjoy na ng Jose Maot kumpanya na lang sa presyo. Mahal ano? Oo, sasabihin nila eh. Tapos tayo mag-advantage ng presyo, kaya okay na. Yan, ang kadahilan na nila, dahil may gulo pa rin, di pa tapos eh. Nag-aantay pa ho ng ceasefire siguro kung mangyayari ho yun, no? So makakausap pa natin maya-maya ho konti dating Energy kalihim. Secretary ito at Leyte Governor na si Jericho Petilla. Baka sa panahon niya, baka meron ho siyang mga nalalaman pa. Saan pa po tayo pwedeng umugot pa ng supply ng diesel, ng gasolina, di ba? Sige, pero bago yan, habang tinatawagan natin sa happy birthday muna kay Sir Artie de la Cruz. naman para may OTP. Diba? Ilalaman muna bago problemahin niyo. May OTP ka nga, wala namang laban. Di ba? Masaklap yun. Nasa linya natin, dating kalihim ng Department of Energy at Leyte Governor, Jericho Petilla. Magandang hapon po sa inyo, Governor. Magandang hapon. Welcome sa Double Y, sa Double B. Good afternoon po. Hindi ko po kabisado eh. Hello, Gov. Ayusin lang mo natin. Magandang hapon po. Sige. 1-4. Yan. Klaro na. Okay. Ba't saan po ba yung Hindi, sisipay pa ako dumaan kanina kami. Cavitex po yung pinagtuturoan po sa atin. Klaro na. Okay na, yan. Tama. Kanina po nag-worry kami. Nabasa ko yung statement ninyo na nakapanayam kayo. Sa unang balita yata yun. Sa unang hirit. C5 tapos Yung pagtaya ay baka hindi Cavitex. na babalik Tama. sa dating Doon. presyo. Ang napakamahal ngayon na diesel, gasolina, kerosene, LPG. Pakipaliwanag nga po yun, Governor, bakit na gano'n ang iyong pagtaya? Sinasabi ko ito in the near future, hindi ito mababa talaga. Okay? Because ang nangyari kasi dito, alam mo, tumaas na ang presyo ng langis nila pa. Pero pag tumataas, ito ay dahil sa speculation. Ibig sabihin, naku, magkakaroon ng gera. So, tumataas. O di kaya, naku, China o sa US, na sige, tinalikuran mo ko, binabayaan mo ko, kakalkalin ko yung kakalkalin ko yung mga nalalaman ko tungkol sa'yo, hindi kaya gano'n. So siguro kasi 2020 pa ulit bago nagsimula po yan namin, I think nangyari yan 2020. Matagal na po yan. So yung usapin naman itong salaysay niya, I think nagsimula lang itong gumawa siya ng mga sulat sa Congress nung nagkakas na sumulat sa kwarto sa 2024 na, pero hindi ko naman mapakinggan. Kaya nga noong 2025 nakilala, tinulungan natin ang gumawa ng salaysay. Kaya nga doon tayo papasok attorney sa conclusion na baka eventually magbago isip ni Madriaga. Diba? Wala ako kasi sabi niya tuloy-tuloy na yan, ginawa niya yung salaysay na yan. Hindi naman ito ordinary business ka, nakapag-aral din naman tayo ng abogada kung ilang tayo nakapag-aral. Sabi niya, yung binibig niya, English pa kaya niya
mag-construct ng sarili niya sentence sa affidavit. Kailangan lang natin yung guidance na siyempre. Iba naman yung training ng lawyer sa naging law student. Pero nakakaintindi po siya kahit tanongin mo ng English, hindi mo kailangan translate na bagay. Talagang pinag-isipan ni Ramil Padilla. So, abangan na lang po natin next week. Ito, exactly 1 week from now ay ang pag-harap ni Ramil Madriaga. Maraming salamat po, Attorney Balas. Thank you, Attorney. Thank you po pala. Sige pa. Yan po si Attorney Raymond Balas, ang abogado po ni Ramil Madriaga. Paano? Ibabalik ang ATM, ha? Magbabalik sina Maan Makapagal at Sandro Ochoa sa ATM. Anong take mo sa DCMM Radyo Patrol sa East 30? Basta AM DCMM. Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DCMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang mga karapatan at batas na puprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Zambrano at Liza Aquino. Alas 1 ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman nila Tita Winnie Cordero at Doc Denny. Alas 2 ng hapon, at pag nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil aksyon si John Abby. Alas 3 ng hapon, updated ka ba sa kabalita mo na Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama sila Sandro Ochoa at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang paglilingkod ng TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DCMM Radyo Patrol sa East 30 at DCMM Tele Radio. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa budget. So, kapag nakatulog pa rin sa pagkat sa balita para alam natin yung update ng mga policies, mga kailangan sa mga araw-araw. DCMM Radyo Patrol sa I-30, ulat sa balita, ulat sa public service. Basta AM DCMM. Anong take mo? Sa DCMM Radyo Patrol sa East 30 at DCMM Tele Radio. Ay, nagbabalik pa rin po ang DCM. Anong take mo? Siyempre, pag-usapan din natin ang mga nangyayari dyan sa gitnang silangan. Kera sa gitnang silangan. The DCMM Update. DCMM Update. E makakausap po natin via Zoom ang Dean ng School of Diplomacy and Governance sa De La Salle College of St. Benilde, si Dr. Gary Judisio. Magandang hapon po, Dean Gary. Ay, magandang hapon, Sandro. Magandang hapon. Yung mga tagapakinig, magandang hapon. Good afternoon po. Eh ano nga po bang ano? Ito po, kasi parang, alam niyo parang every time na humihingi tayo ng update dyan sa nangyayari sa gitnang silangan, eh parang patagal na patagal. Parang hindi nalalapit yung resolution dyan, kasi ganun dyan. Eh ano pong tingin nyo? Sa tingin nyo po ba, nababanaag na ba namin yung pagkatapos itong mga nagaganap dyan sa gitnang silangan? Ano na yung Pansin, tanong dyan hanggang kailan natin titiisin yung nangyayari ngayon sa Lianta. Kaya magandang tanong yan. At siguro magandang tanong din natin yung mga taong pumunto kay President last time. No? At dahil malaking papel na ginagampanan niya ngayon, bakit meron tayong posibilidad. In the next few hours, meron yung official yung kanyang statement, kanyang social media platform na sasabi niya by 8 p.m. Sa Iran, no? Our plans, speeches, no? May mangyayari. So,
kailangan natin bantayan yan kung gaano ang totoo, kung pahayag na ito ni President Donald Trump. At syempre, sabi nga ng gobyerno ng Iran, we are also ready for any actions that will happen to them. Kaya lang, yung hapon, ang example, umahon na yung ating peso na nasa 6.20 exchange rate for sa dollar. Tapos ang pahayag ng DP na social security, no? Security ay yung value ng ating peso, yung ating 1 peso ay nasa 75 centavos kada ano. Meron tayo 1,000 pesos na pera ngayon, ang value niya ay nasa 17 pesos. So, naman natin yung percent additional inflation rate which can result to more damaging in terms of prices sa ating mga commodities. So, ang hirap sabihin kung hanggang kailan ito matatapos dahil yung proposal ng US sa Iran, yung point proposal ay i-reject ng Iranian government at pagpos kayo kabila ng 10 counter proposal na primary ang process ay talagang ini-expire. Pinigil na ang general sa Middle East, particular na sa global dyan sa Iran. Gary, paano ba natin babasahin yung standing nitong tatlong bansa na ito? US, Israel, Iran. Kasi alam natin, pag bumuha Naglalabasan. Naging priority kasi nila parang may lupa. Kung yun eh, parang pinali, wala na nila yan. Hindi, parang naman sa yung bed naman, ito lang naman. Ito lang. Nakarga na ba yun? Isa na yun. Namin na naman nabono sa kanya. Pero mga minor yun. Hindi ako kasi ako din nagmadali yun. definitely we're seeing higher numbers. Mga building na yan, ayan siya. We had a series of price increases. Nabili na yun eh. Nabili na. Nakita tayo. Yung photo. Ano nakita tayo? Hindi ko alam. Wala bang ano? Tayo pag hindi natapos niya. Okay, nakabili yan. Real estate din. Sabi doon na kasi ito daw. Sana po ito ayudan natin eh, kung ito one time lang. Kasi that's what I'm really scared na paano po pag tumagal ito. Paano po umabot ito na hanggang June. We have to prepare and brace ourselves. Lalo po ito mahirap na kababayan natin. Ano kapag tumagal pa ang tensyon sa isang silangan? Ito ang naging sentro ng Talong pala. Social Justice, Welfare and Rural Development kaninang umaga. Pinangunahan ni Senate Diyan ka na sa kanan, boss. ang pagtatanong sa mga ahensya kung sasapat pa ba ang kanilang pondo para sa iba't ibang ayuda. Ngayong tila magtatagal pa ang problemang nagulong sa Middle East. Isa sa mga tanongin sa DSWD ay kung may susunod pa bang sektor na makatatanggap ng ayuda sunod sa transportasyon. Ngayon wala pa akong pinag-usapan ano yung next sector. But in terms of funding, meron po. It's been publicly announced na half of IX will be specifically set aside for this crisis. Bagamat nagpresenta ang mga ahensya gaya ng SOLE, Department of Agriculture at DSWD ng mga programang aagapay sa mga bisnisyo tulad ng Sustainable Livelihood at Enterprise Program. Sabi ni Tulfo, maaaring magamit lamang ng mga Pilipino ang pondo para dito upang maitawid ang kanilang pangangailangan sa kasalukuyan. Bagay na pinagatuhanan ng National Anti-Poverty Commission. Yung po ang sentimento ng batayang sektor na pag meron na po sila agad na matatanggap na ayuda, agad po nila yung include versus Pero na para hindi naman para sa pagkain, kagaya niya, sustainable livelihood para pang-uulan, like Glory o sa BPI, nagagamit.
Isang Oplan Galugat. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ako nun, hindi ko inaasahan na ma-aksidente na pala ako. Dahil 1,000,000 katao ang namamatay sa road traffic injury sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injury ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. So, Bilang na posisyon po. na-drop na natin sila. Kasi yun ang point of comparison eh. Maraming salamat po Mula nung sa siya po panonood. naging vice mayor, Hanggang sa muli po, ingat at tapos, God bless. Paalam po siya muna naging pansamantala po. vice president, gaano po At tayo ay kalaki yung gagawa tinaas ng ibang video ng sa ating kanyang susunod na talent mission. at Paano kung po? ito ba ay commensurate sa kanyang kinita.